Okay, so fluid mechanics naman tayo. So this is the first part ng fluid mechanics. So this problem, I think dito past board eh. Ko alam sa CA, pero di ko siya nakita from volume 1 to 5 eh. Pero, favorite to nung undergrad natin, tanungan to. Kasi nasa book to ni, sino yun? De La Puente. Ah, kung yun yung favorite din nata dati. Pag undergrad, yun yung reference. Or yung kay King. Or sino pa? Yung kay White or kay Hibler. Meron mga ganyan na tanungan. Okay, so the Mariana Trench. This one's pula, topic under fluid properties. So, ito medyo advanced to konti. Di yung basta density lang hinahanap, unit weight, no? Mga ganun, specific gravity. So, ito yung higher part nung sa fluid properties, yung specific volume and unit weight yung papahanap sa atin. And of course, gagamitan natin yan ng concept nung modulus of elasticity or yung reciprocal ng compressibility. So the Mariana Trench has a depth of 11 kilometers. So sige, i-draw kaya natin yan. Ito may ano ka dito. Ito yung water surface. Ano yan. Di ba triangle yung pagpapangalan natin doon. So the gauge pressure at its bottom is around 110.6 megapascals. Okay, so at a certain depth, draw tayo. Ayan. At a certain depth, 11 kilometers. So gawin ko na tong meters at depth of 11,000 meters. Gawin ko na siyang meters. So the pressure is around 110.6. So ito, pangalanan ko tong point A. Pangalanan ko naman tong sa bottom ng Mariana Trench as point B. Wherein ang pressure daw dun is 110.6 megapascals. So yung megapascals gawin ko ng pascals, 'di ba pag mega, million 'yan. So times 10 to the 6 gawin ko na times 10 to the 6 pascals or yung Newton per square meter. Ayan. May purpose 'yan para consistent tayo sa units. Assuming an average bulk modulus of elasticity 22.34 gigapascals. So yung giga, palitan na rin natin 'yan ng palitan na rin natin 'yan ng pascal. So yung giga, actually lumabas yun sa board exam. Volume 1, volume 2 ata yun. Parang volume 1. 19 kopong-kopong pa. Tinanong yan, ano yung giga? Ano yung prefix na correspond sa giga? 1 times 10 to the 9. Yan, to the 9 yan. 2.34 pag giga is billion. 1 times 10 to the 9 pascals, Newton per square meter. Then UC surface, unit weight of 10.05. Okay? So dito daw may unit weight tayo. Pangalan natin unit weight A. Ito gawin ko na ring Newton per cubic meter. So 10, times ko lang naman yun by 1,000. So 10.05 times 1,000. 10,000. 50, no? Kasi times 1,000, 1, 2, 3. 10,000, 50. Newton per cubic meter naman tayo dyan. Okay, that's Newton per cubic meter. Ang tanong, anong pressure dyan? Ang gauge pressure, take note, pag dealing with fluid mechanics, hydraulics, ang pressure na tinutukoy doon ay gauge. So in this case, since exposed yan, atmospheric lang yung meron. Wala kang gauge. Zero ang gauge. Ang gauge ang hinahanap natin, gauge ang kinoconsider natin. So yun, kapag exposed sa atmosphere, again, zero ang gauge pressure. So ayan. So 10.05, ito ang wala. Yung unit weight naman dito ang wala. Yan lang. So, tanong, find the specific, change in specific volume. Change in specific volume. Change in specific volume. Okay, ito yan. Yung specific volume, V sub S yung pangalan natin. Take note, iba yan sa volume Ang volume, di ba, cubic meters lang. Ang specific volume ay reciprocal ng density. Anong unit ng density? Di ba, ang density is mass over volume. So, ang mass ay kilogram
ang volume ay cubic meters. So kung reciprocal mo yung density, which is the specific volume nga, so that is, ano yan, volume over mass. Ang volume, cubic meters, then ang mass ay kilograms. Ay, cubic meter per kilogram. Yun yung magiging unit natin dyan. Again, cubic meter per kilogram pag specific volume. So, find the change in specific volume between the surface and the bottom of the trench. Ito yung gagamitin natin dyan. Yung bulk modulus. Kasi binigay yung bulk modulus eh. Take note yung relationship niyan. Actually, may negative dito. Negative kasi nakukompress yun, di ba? Habang pababa ka ng pababa. So, pataas ang pressure. So, ang difference niyan, P2 minus P1. So, ayun. Magiging, yung volume nila, liliit. 'Di ba? So, yung pressure, yung pataas ng pataas. Malaki yung final kaysa sa initial. And yung volume naman, yung maliit yung final sa initial. So, ayun, para take into consider mo yun, nilagay ng negative sa unahan. Ayan. Sige. Ang gagawin natin. So, ayan, bulk modulus of elasticity. Take note, pag ginagamit mo yung bulk modulus of elasticity, itong delta V over V, pwede yung volume or specific volume. In this case, gagamitan natin ang specific volume. So that's negative delta P. So change in pressure. So, isulat ko na P, in this case, change in pressure, P final minus P initial, no? So P final yung PB minus P initial. All over. Delta V over V. So yung delta, change in specific volume, V sub S. All over yung actual volume, yung initial volume or volume at A yan. Ganyan siya. Now, ang tanong, ano yung ano dyan? Ano yung, paano mo ma-express to? Di ba pwede kong ilabas to? Pag nilabas ko tong VA, okay, gawin ko dito. Ang modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity, negative PB minus PA. Okay? All over, yan. Yung delta VS, pwede kong as is yan. VS. Di ba yung VA, pwede ko siyang gawin ganito? O, ano yan? Ano yung relationship na yan? Parang pinagpalit mo lang to, di ba? So, pwede mo siyang gawin na density naman equals 1 over Vs. So, ibig sabihin, density pala to. Pero di ka binigyan ng density, binigyan ka ng unit weight. So, paano yung unit weight? Density times specific ay ng acceleration due to gravity. So, kung ayusin mo yan, yung density, diyan naman ay unit weight over G. Since, ayan, so yung unit weight over G lang pala yan, oh. Unit weight over G, yung density is 1 over Vs or unit weight over specific acceleration due to gravity. Ayun. Diba? So, pwede mo siyang palitan lang pala. Bulk modulus of elasticity is equal to negative PB minus PA para isang substitute na lang tayo ng value. Ito yung at delta Vs pala to. Ito yung hinahanap natin, delta Vs. Tapos, ano mangyari? 1 over VA. So, ayun. Ang 1 over VA natin, ang 1 over volume is density, and ang density ay unit weight over G. So, ayun. Unit weight nung A. Unit weight nung A over G. Ayan, direct sub na lang yan. Actually, pwede mo tong ipagpalit pag isa-solve mo. Pagpalitin mo yung dalawang yan. Huwag mo na i-shift solve yan. Pagpalitin mo na lang. Pwede na yan. Direct sub na tayo. So ang gagawin natin, pagpapalitin yan, di ba? So delta V is na yung mahanap. Yun agad yun, yung change in specific volume. So negative PB. PB, oops, megapascals. Ang sabi dito ay, tayo, 110.6, tama pala, no? 110.6 yung pressure at the bottom. Okay. 110 megapascals. Okay, so 110.6. Sa PB, di ba? Gagawin natin megapascals. Then minus A, so di ko na isusulat.
all over bulk modulus of elasticity, 2.34. Gawin kong pascals times 10 to the 9. Then multiply ko na lang sa gamma A over G. So yung unit weight natin sa A ay 10,050 over G, 9.81. Then voila! Ayan, 4.6. Ay, bakit ganito yung napalabas? Actually, may isa pang way kasi sa pagkuha ng ng pressure at its bottom gamit yung depth naman. Actually, pwede rin yun. Yun ata yung ginamit ko nung una eh. So, parehas lang din naman yan po. Shifting natin. Negative 0.0000461. Susunod lang sila nagkatalo, no? 46136. 46136 pala yun, no? Ang ginamit ko kasi nung kanina, ayan, pakita ko lang din. Siguro is, yung pressure, eto, yung A, okay, pangalanan ko yung A ha. Store ko siya sa A. Ang A ko dyan is yung pressure. Paano ba yung pressure? Di ba gamma H yun? Di ba? Ang pressure is gamma H. Ay, may binigay na height. May binigay na unit weight. Nasa yung unit weight? Ito, 10.05. May binigay na height. Pwede rin yung ganyan. Pwede mo rin siya gamitin. So, unit weight, that's 10.05. Pero gagawin ko ng Newton. So, times ko 1,000. Or same lang yun sa 10,050. Times, yung height niya na 11. Pero, kilometers yan, gawin natin meters. So, times 1,000. Ayun, ito yung lumabas. 11,055 naman. Ano ba lumabasin? Ay, 110 pala. Ano ba to? Ayun, 110.55. Doon nagkatalo. So, kung hindi binigay ito, pressure at the bottom, okay lang. Mapapalabas mo yan. So, ayun. Yan yung sagot natin. 46. Siguro, yung nauna yung isagot ko. 46. Yun na lang kasi naka-base tayo sa pressure na binigay. Hindi ko na ginamit tong depth. Pwede naman yun. 46. 136 pala. Okay, palitan ko lang. Yan, cubic meters per kilogram. Yun na yun. For number 3, take note, negative. Yan, sabi, negative yung change kasi nga, mas maliit na yung final. So, final minus initial, mas malaki yung initial, ayan. Negative na talaga siya. Okay, so for number 3, determine the specific weight at bottom of the trench. So, ito, specific volume, store ko na to sa, ito ba yun? Okay, store ko na to sa, sabi, volume. So, delta Vs. Naka-store kay B. Yan na yun, specific volume. Ang tinatanong specific weight. Paano naman yun? Di ba may delta Vs ka? Paano yan? Di ba VSB yan minus VSA? Final minus initial lang. Ano yung specific volume? 1 over rho. Pero ano yung 1 over rho? Ito, pag nireciprocal mo yan, ito pala, di ko pa pala ginawa dito, no? So, pag 1 over rho, reciprocal mo to, G over gamma. Ayun. Again, from volume, na 1, ito, volume na 1 over rho. Tas, hindi yun naman kasi binigay yung rho, yung density, eh. Doon tayo sa naka in terms of unit weight. So, G over gamma. So, ganun lang. Ibig sabihin, G over gamma yan. G over gamma B minus G over gamma A. Ayun. So, delta Vs. Anong solution? Meron tayo value nito. Nakastore na yan sa B. Etong gamma B, ito yung anon, ayan, no? So, store natin, hanapin natin yan. Ito yung gamma A. Gamma A, ayan, 10,050. Ayun, pwede na yan. So, hindi tayo mag-shift solve. Hindi tayo ilipin ng shift solve. So, B, ito yan yung B. Paglipat ko yan doon, magiging positive yan. Kasi matagal pag nag-shift solve ka. Magiging positive yan, 9.81. As acceleration due to gravity over 10,050. Ito yung naging sagot, pero this is naka-specific volume.
Okay, naka-specific volume yan para makuha mo yung um tawag ito, specific weight at point B. So anong gagawin mo diyan? Pagpapalitin mo yun sila, 'di ba? Kasi may nakuha ka ng specific, ganito nangyari. May nakuha mo na yung VSB, which is ito nga yun, which is equal na yan sa G over gamma B. O, pagpalitin mo lang ito tsaka to. Ibig G over yun. G over yun. G over yun. 9.81 over yun. And that's it. 10,548. Ayun, nadali din dito kasi ginamit ko ata dito yung nauna. Pares lang yan sa 10,548, 57809. Palitan ko na lang. Pero pares lang naman ang papalabas. Wala namang ganong 57809. 57809. Ayan, kilonewtons per cubic meter. So, ganun. Ganun lang i-solve yan. Huwag tayo mag-shift solve. And I guess that's it. Hope you learned something. Thank you.